telenovela PH, love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag, isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 42. Kapag sumara ang espasyo. Sumikip ang pasilyo sa harap ni Lucas. Ang ilaw ay kumikislap, parang humihingal ang mismong gusali. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagyanig ng sahig, senyales ng mga bitag na muling umaandar sa likod niya. Huminto siya. Sa unahan, mula sa anino ng haligi, dahan-dahang lumitaw ang isang figure. Matangkad, matatag ang tindig, tahimik ang mga yapat, pero mabigat ang presensya. Isa sa mga Amazona, hindi siya sumugod agad. Tinitingnan niya si Lucas, parang sinusukat ang distansya, ang paghinga, ang sugat sa tagiliran. Hindi ka na dapat umabot dito, malamig na wika ng babae. Hindi sumagot si Lucas. Pinirmi niya ang paa, inihanda ang katawan. Wala siyang sandata, pagod, sugatan, pero malinaw ang isip. Alam niyang isang maling galaw lang, tapos na ang laban. Sa likod niya, narinig niya ang paglapit ng mga bantay. Sa harap, isang pader na humihinga. 2 hakbang pa sulong ang Amazona. 1 hakbang pa, at magsasara ang bitag sa magkabilang gilid ng pasilyo. Humigpit ang hawak ni Lucas sa kanyang sugat. Kung dito matatapos, hindi pwedeng walang kapalit, bulong niya sa sarili. At saka, kumilos ang babae. Tahimik ang silid ng mga monitor. Tanging ang mahinang ugong ng kuryente at ang palitang anyo ng mga ilaw sa screen ang maririnig. Nakatayo si Severo sa harap ng pangunahing monitor. Sa frame, makikita si Lucas, dugo sa gilid, hingal ang dibdib, at ang Amazona na dahan-dahang sumusulong sa makitid na pasilyo. Hindi kumurap si Severo, panatilihin ang distansya, mahinang utos niya sa radyo. Huwag siyang patayin. May sandaling katahimikan sa kabilang linya, bago sumagot ang tauhan. Kung lalaban siya, bahagyang kumunat ang noo ni Severo. Hindi galit kundi seryosong pagsusuri. Subukan ninyo, wika niya. Pero huwag ninyong lampasan ang hangganan. Inilapit niya ang mukha sa screen. Kita ang pagod sa galaw ni Lucas, pero kita rin ang kakaibang disiplina sa pagtayo nito, parang sanay sa gitna ng panganib. Gusto kong makita kung hanggang saan siya dadalhin ang sarili niyang loob, dagdag ni Severo. Kung makalampas siya rito, may silbi pa siya sa susunod na hakbang. Sa gilid ng screen, unti-unting nagsasara ang mga pader ng pasilyo. Isang pagsubok ang inilatag, hindi para pumatay, kundi para pumiga ng katotohanan mula sa anino. Sumugod ang Amazona, hindi pasulong, paikot. Sa isang iglap, nagbago ang anggulo ng laban. Hindi diretsyong lakas ang ginamit ng babae, kundi bilis at bigat ng katawan. Isang mabigat na suntok ang dumaan sa balikat ni Lucas, napaatras siya, dumulas ang paa sa malamig na sahig. Sumikip ang pasilyo. Ang pader sa kaliwa ay dahan-dahang umuusad papaloob, isang bitag na unti-unting humihigpit. Hindi pwedeng magtagal dito. Umiwas si Lucas sa sumunod na suntok, dam-apa sandali, saka gamulong palayo. Ramdam niya ang hapdi sa sugat, bawat galaw ay may kapalit na kirot. Pero sa gitna ng sakit, bumabalik ang mga galaw na matagal na niyang inukit sa katawan, tiyempo, distansya, paghinga. Tumama ang siko niya sa tagiliran ng Amazona, hindi sapat para pabagsakin, pero sapat para patigilan ang momentum. Muling umatras ang babae, bahagyang napangiti. Mas matibay ka kaysa sa inaakala ko. Biglang bumukas ang sahig sa likod ni Lucas, isang makitid na siwang. Muntik siyang mahulog, napakapit siya sa gilid. Sa harap, ang Amazona. Sa likod, ang bitag. Walang ligtas na direksyon. Humigpit ang kapit ni Lucas sa gilid ng sahig. Kung tatayo ako, sasalubungin ko siya. Kung bibitaw ako, tapos na. Sa isang iglap, pinili niya ang mas mapanganib.
Tumalon siya pasulong, diretso sa loob ng distansya ng Amazona. Paglapag ni Lucas, sinalubong siya ng tuhod ng Amazona, diretso sa dibdib. Nalaglag ang hangin sa baga niya. Hindi pa siya nakakarecover nang dumaan ang siko ng babae sa gilid ng leeg niya. Nanlabo ang paningin ni Lucas, naramdaman niyang gumuhit ang init sa sentido niya, isang tama na sapat para pabagsakin ang karamihan. Umatras siya, sumandal sa pader. Sumikip pa ang pasilyo. Sa isang kisap mata, hinayla ng Amazona ang kanyang braso, pinaikot, at isinubsob ang ulo niya sa malamig na bakal ng pader. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagtama. Nanghina ang tuhod ni Lucas. Saglit siyang napatigil sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa itaas ng ulo niya, umangat ang kamao ng Amazona, handa nang bumagsak. Dito na ba matatapos? Sa huling sandali, ibinuhos ni Lucas ang natitirang lakas, yumigkas ang katawan niya palihis. Sapat lang para sumayad ang suntok sa pader sa halip na sa kanyang sentido. Nabiyak ang bakal. Kung tumama iyon sa kanya, hindi na siya babangon. Napahandusay si Lucas sa sahig, hinihingal, nanginginig ang kamay. Ang Amazona ay nakatayo pa rin, walang bakas ng pagod, parang kanina pa lamang nagsisimula ang laban. Isa na lang, wika ng babae, malamig ang tinig. Isang tama na lang. Muling gumalaw ang mga pader. Humigpit ang espasyo, at si Lucas ay nakaluhod, dugo ang tumutulo sa labi, pinipilit tumayo kahit nanginginig na ang tuhod. Tahimik ang silid. Masyadong tahimik. Nakaupo si Althea sa gilid ng kama, yakap ang sarili. Ang ilaw sa kisame ay mahina, parang takot ding magbigay liwanag. Sa bawat segundo, naririnig niya ang sariling paghinga. Biglang sumikip ang dibdib niya. Hindi ito kirot ng sugat. Hindi rin kaba ng takot. Isang biglaang hapdi, parang may humigpit sa puso niya sa isang iglap. Napahawak siya sa dibdib. Lucas, mahina niyang sambit, kahit hindi niya alam kung bakit iyon ang unang pangalang pumasok sa isip niya. May pumasok na malamig na hangin sa silid, o baka guni-guni lang. Ramdam niya ang bigat sa balikat, ang pakiramdam na may nangyayaring mali sa malayo, sa lugar na hindi niya makita. Parang may nahuhulog, parang may nasasaktan. Ipinihit niya ang tingin sa pader, parang umaasang maririnig ang yapak ni Lucas sa kabilang panig ng katahimikan. Pero wala, tanging katahimikan ang sumagot. Kung nasaan ka man, bulong niya sa dilim. Huwag ka sanang sumuko. Umuga ang tuhod ni Lucas habang pilit siyang tumatayo. Nanginginig ang kamay, humahalo ang dugo at pawis sa kanyang palad. Alam niyang sa lakas, talo siya. Sa tibay, kapos. Kaya binago niya ang laban. Hindi siya sumugod. Sa halip, umatras siya ng kalahating hakbang, sapat lang para magmukhang mahina, sapat lang para akitin ang kalaban. Sumunod ang Amazona, diretso at tiyak ang hakbang. Sa sandaling bumaba ang balikat ng babae, isang senyales ng paparating na suntok, biglang gumalaw si Lucas pailalim. Dumulas siya sa ilalim ng atake, isinabay ang balikat sa tagiliran ng kalaban, at sinipa ang tuhod nito sa gilid. Hindi bumagsak ang Amazona, pero nagbago ang tiyempo. Iyon lang ang kailangan ni Lucas. Mabilis niyang tinapakan ang maliit na metal plate sa sahig, yung kanina pa niya napapansin. Umalangaw-ngaw ang click. Biglang bumukas ang pader sa gilid, hindi sapat para lumaya, pero sapat para guluhin ang balanse ng kalaban. Napaatras ang Amazona, napalingon sandali sa biglang galaw ng pader. Sa pagitan ng isang hinga, nakalayo si Lucas ng ilang hakbang. Hindi ito tagumpay. Isang pahinga lang, isang hiram na segundo. Alam niyang darating ang mas mabigat na banta. At sa dilim sa likod ng pasilyo, may mga yapak ng papalapit. Tahimik ang silid ng mga monitor. Sa harap ni Severo, gumalaw ang mga frame, si Lucas, hinggailan, sugatan, pero nakatayo pa rin. Hindi lakas ang ginamit, kundi tiyempo. Hindi tapang, kundi talino. Bahagyang kumurap si Severo. Hindi inis. Hindi galit. Isang uri ng interes. Hindi siya basta-basta, bulong niya sa sarili.
Nakasanayan na niyang makita ang mga kalaban na sumusubok bumawi sa lakas. Lahat bumabagsak sa iisang paraan. Pero ang batang iyon, iba ang galaw. Hindi niya sinasalubong ang pader, hinahanap niya ang bitek. Lumapit si Severo sa monitor. Pinagmasdan ang bawat hinga ni Lucas, ang bawat maliit na hakbang polihis, ang paraan ng pag-iwas sa mga galaw na hindi naman agad nakikita ng iba. May utak ang anino, wika niya, halos parang papuri. Sa gilid ng screen, may gumalaw, isang figure sa dilim. Tahimik na inilapit ni Severo ang daliri sa intercom. Panatilihin ang pressure, utos niya. Huwag ninyong tapusin. Hindi pa. Ibinaba niya ang kamay. Sa unang pagkakataon, hindi na lang pagsubok ang nakikita niya. Isang laban na gusto niyang masdan hanggang sa dulo. Isang mahinang ugong ang umalangaw-ngaw sa pasilyo. Hindi sigaw. Hindi pagsabog. Isang mabagal na tunog, na mas nakakatakot. Biglang gumalaw ang mga pader. Hindi sabay. Isa-isa. Parang mga panga na unti-unting sumasara. Ang sahig sa ilalim ni Lucas ay nag-iba ng anggulo, bahagyang tumagilid, sapat para mawalan siya ng balanse. Napakapit siya sa gilid ng pader. Sumadsad ang palad sa malamig na bakal. Sa kisame, may bumukas na mga makikitid na siwang. Lumabas ang manipis na mga talam, hindi sapat para agad pumatay, pero sapat para pahirapan ang bawat hakbang. Hindi ito laban. Ito'y pagdurog. Sumubok siyang umatras, sumara ang pader sa likod. Sumubok siyang lumihis, sumikip ang sahig sa gilid. Sa harap niya, nandoon pa rin ang Amazona, nakapirmi, parang hinihintay na lang ang tamang sandali. Huminga ng malalim si Lucas. Pinilit niyang ay kalma ang isip kahit bumibilis ang tibok ng puso. Sa ganitong sikip, hindi sapat ang bilis. Hindi sapat ang tapang. Kailangan niyang humanap ng paraan na hindi pa niya nasusubukan. Sa pagitan ng gumagalaw na bakal at kumikislap na ilaw, may napansin siyang kakaiba. Isang bahagi ng pader na hindi sumasabay sa galaw ng iba. Isang maliit na puwang, na parang sinadyang iwan. Isang bitag sa loob ng bitag. Mula sa kabilang dulo ng pasilyo, may humakbang palabas ng dilim. Isa pang Amazona, hindi kasing bigat ng unang kalaban ang tindig nito, mas magaan ang galaw, mas tahimik ang yapak. Sa bawat hakbang, parang binabasa niya ang espasyo, ang distansya, ang paghinga ni Lucas. Dalawa na sila. Ang unang Amazona ay nanatiling nakaharang sa unahan, pader na hindi niya kayang banggain. Ang ikalawa ay dahan-dahang umiikot sa gilid, parang hinahabol ang natitirang puwang sa pagitan ng mga gumagalaw na pader. Wala nang likuran, wala nang gilid. Kahit ang maliit na puwang na napansin ni Lucas kanina ay unti-unting nilalamon ng gumagalaw na bakal. Sumikip ang lalamunan ni Lucas. Sinubukan niyang umatras, nagkandado ang sahig. Sinubukan niyang sumulong, sabay na gumalaw ang dalawang kalaban, parang iisang anino na humahabol sa liwanag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lucas ang tunay na bigat ng pagiging nag-iisa. Dalawang Amazona, isang makitid na pasilyo, at isang bitag na unti-unting sumasara. Sa malayo, umalangaw-ngaw ang mababang tunog ng mekanismo, parang hudyat na may susunod pang gagalaw. Hindi na naghintay ang dalawang Amazona. Sabay silang gumalaw. Ang una ay sumugod ng diretsyo, parang pader na gumugulong. Ang ikalawa ay pumutol sa gilid, tahimik, mabilis, halos hindi makita ang galaw. Sa gitna ng dalawang galaw, biglang bumukas ang sahig sa ilalim ni Lucas, isang makitid na hukay na unti-unting lumalawak. Wala siyang puwang umatras. Wala siyang sapat na oras umatake. Isang suntok ang tumama sa tagiliran niya, napaluhod siya. Kasunod ang siko sa balikat, nanlambot ang braso niya. Sa parehong sandali, bumagsak ang isang talam mula sa kisame, sumagi sa pisngi niya, mainit ang hapdi. Nalaglag si Lucas sa gilid ng hukay. Kalahati ng katawan ay nakabitin sa dilim. Sa harap niya, ang dalawang Amazona, nakahanda na ang huling galaw. Sa ilalim niya, ang bitag, unti-unting bumubuka. Isang maling galaw lang, at tuluyan na siyang mahuhulog.
Humigpit ang kapit ni Lucas sa malamig na bakal. Pumikit siya sandali, hindi para sumuko, kundi para pigilan ang takot. Sa kabilang pasilyo, parang may pinto na biglang bumukas, isang tunog na hindi niya alam kung pag-asa ba o isa pang bitag. Dahan-daang bumitaw ang isa sa kanyang mga daliri. Kung nagustuhan ninyo ang episode 42, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.